isang bagay na maganda at mabuti. Sabi diyan, make the most of every opportunity. Ano ibig sabihin nun? Do not waste it. Grab the opportunity to do good. No? Instead of doing something that is not right, instead do something that will glorify your name, glorify God through your life. Glorify the name of the Lord through your life. So this is the truth, no? Time is a gift, but it is also a responsibility. No? Regalo ng Diyos yan na may oras tayo lahat. Sino yung nagpasalamat kanina umaga pag gising nyo? Gising pa kayo. Guluhin, no? Pag-gising pa kayo. Ngayon, dumilat ka ba? No? Maaaring may mga hindi na dumilat ngayon. Pero isa ka sa binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon pa ng additional time. And sabi niyan, it is your responsibility to use it according to your purpose. So wasted time is wasted time. Pagka ang buhay o ang oras mo, sinasayang mo kung saan-saan lang, it is a wasted time. No? Hello? Make the most every opportunity. Yun ang pinakamaganda. Gawin mo yung mga bagay will improve yourself, no? Will improve your surroundings, and will improve your outcome to the Lord. Pag Monday, lalo kayo mga estudyante, wala naman kayo mga pasok. How do you use your time? How do you make most of it for the Lord? Mabasa mo yan, pagdating ng 6 o'clock, 7, 8, ano ginawa mo kayo? 9, 10, 10, tanghali na, wala ka pa nagagawa para. Ano pwede yung gawin? Bisitahin ko si Dalito. Kasi baka kailangan niya ng method. Kasi kung gano'n, no? Ako ba dyan? Tapos, 12, 1, 2, 3, 4. Dumating na yung gabi, wala ka nagawa kayo. Yun yung nakakalungkot. No? God is waiting for you to do something that will glorify Him sa isang araw. But most of the people right now, they are wasting their time to the social media. Nakakatawa, no? Kung ang social media may bayad, ang dami na may pera, ang dami na may sahod. Tama ba? Kasi kahit hindi ka utusan, magbababad ka dyan. Hello? Pero kung meron yung bayad, pero naman, may system naman na gusto yung gawin, may bayad naman talaga. Para kumita ka. Panoorin nyo lang din yung mga ibang tawag dito. Instructional video. Using the, bukod pa yung monetization magkaiba, meron may advertising dyan. Puro post ka lang. Pero kahit na ito nakakalungkot. Although you know na may mga monetization, may advertising, you can use the Facebook on generating income. But most of the people, hindi ginagawa. Why? They are on the side of wasting their time. Ang gusto ng tao, alam niyo yung dopamine? Isang tawag dito, drug ba? Tama ba? Something in your brain na nagpapa-excite sa'yo. At tawag doon, yun yung drug sa katawan mo, sa ulo mo, sa brain mo, kung bakit kahit ayaw na ng katawan mo, gustong-gusto mo pa rin ginagawa yung sa bagay, which is a social media. You can stay for 3 to 4 hours, no, na walang alisan ng paningin. So yung dopamine, it keeps you going to do something na dapat hindi mo na ginagawa. Actually, the same, tama ba ako? Yun din yung nararamdaman yung mga nagda-drugs. Kaya, panay pa rin ang gamit nila kasi yung dopamine nila mataas. So, yung mga gumagamit ng social media, yung sobrang tutok sa social media, yun yung matindi. And become an addiction. Instead of using your time wisely, kunyari, maglilinis ka ng bahay, mag-aayos ka sa buhay mo, magtatrabaho ka, nandun ka na lang nakafocus. Ang masakit dyan, kung hindi ka naka-wifi, mag-uubos ka ng pera sa load. Tama? You are not generating something, but you are wasting something. That doesn't give you profit. Walang bumabalik sa'yo. So instead, di ba, you use your opportunity. Di ba marami ngayon nagpo-post ng mga reels, nagpo-post ng mga video, no? Para lang mapansin or malike sila. Pero I'm using the editing for business. Di ba? Kita yung nag-edit talaga ako. So, binabayaran ako every edit. So ngayon, yun yung idea, no? So, ibig sabihin, use your time in a correct way.
Huwag niyo sayangin na yung time niyo na nababalewala na lang, hindi niyo nagagamit sa pag-glorify. Ba't niya ako dito pinapawisan, no? Hindi sa... Dapat meron ako ditong alulod. Para timba. Yan. Kahit na nasa ano ako, nasa mall ako, hindi ako pinapawis. Dito ako sa gilid. Ano na daw? Expired na. Don't just be busy. Be... Sobra yung pindot. Yan. Purposeful. Yeah. So don't just be busy. Meron ako ibang term dyan eh. Don't be confused movement with progress. Alam niyo yan? Ask kay Justin para maintindihan niya. Si English major. So don't just be busy, be purposeful. So yung aking idea doon ay don't be confused movement with progress. Just, dito ko muna, mamaya ka na dyan. Okay, may oras. Okay, sige. Ano yung movement? Pwedeng gumagalaw ka, kumikilos ka, pero wala kang progress, wala kang improvement. Ano yun? So you are doing something every day, you are making yourself busy, but it doesn't improve you. Akala ko kay Nanay Aida yung yung tubig. Namimitig tayo dyan. So, yun ang kaibahan nun, no? There are people who are busy pero walang improvement sa buhay. Hello, nakita na yung gano'n? Yung sobrang busy mo, di ba? So, don't be confused movement with progress. Pwedeng masipag ka tignan, pero walang nagbabago. Parang gano'n. Okay, so, do what God has called you to do. Kung ano yung pagkakatawag sa atin ng Lord, we are preached to serve the Lord. Now, we are called to serve the Lord. We are called to preach the gospel. We are called to make disciples. Meaning, in other words, no, we are called to affect people by our change. Pati yung buhay nila, mabago, hindi lang ikaw. So number 3, count your days with dependence on God. Ayan. No, wag lagi sa sarili mong galing. Kailangan magdepende ka kay Lord. And the Lord will do something na hindi mo ina-expect sa buhay mo. Magugulat ka na lang isang araw, yung mga prayers mo ibibigay ng Lord because you are dependent on God. No? Minsan kasi sa sarili natin kami ginagawa. No? Kaya ito tumbiyo ko na ngayon nakara sa inyo. Pagka may problema unang punta, Bombay bago kay Lord. Tama ba? Pagka may problema sa kabataan, tropa muna bago si Lord. Pag may problema ang isang Kristiyano, instead na lumapit kay Lord, minsan sa social media naghahanap. So, count your days with dependence on God. Every day you live, di ba? But every day, you entrust everything to the Lord. Lord, ikaw na bahala. Especially kung ikaw ay nagka-aral, umaalis ka. Especially kung ikaw nagtatrabaho. Alam niyo bakit? Ang daming accident, kung pupunta kayo sa social media, ang dami niyo makikita ang accident. And sometimes, it's hard to think na minsan baka ikaw na yun. And you need the protection of God. And you need to be dependent on God. Hello. Ako, every time nalalabas kami, I always pray na, Lord, send protection on us. Send thousands of angels to protect us. Kasi ang mundo natin, and kinukwento kong namatay na kabataan, tingin niyo ba expected niya na mamatay siya? But it happened. That's why we need the protection of the Lord. We need the hand of God on our sides. And when you are in trouble or in need, God is your deliverance. God is your rescue. Ang sabi ng sounds a very present help in trouble. Kaya ang sabi ng, di ba, ng verse, therefore I will not fear. So, ibig sabihin, pag hindi ka natatakot, yung tiwala mo na kayo. Ano sabi ng Bible? Do not worry about tomorrow, but tomorrow worry about yourself. Ano ibig sabihin mo? Ano ibig sabihin nun? Huwag mong intindihin yung bukas, sabi ng Lord. Hayaan mo yung bukas problema sa sarili niya. Ang ibig sabihin ng Lord, you need to trust me.
in everything. Minsan, pili mo parang walang pag-asa. But you need to trust me. Kasi pag hindi ka nagtiwala kay Lord, ang unang-unang pagkakatiwalaan mo sarili at yung mundo. Tama? Yung meron bang pagkakataon sa buhay na bigla na lang kayo na surprise, God is doing something for your life and you didn't expect. But God did. Pero ang problema, minsan ang tao unaware na may ginagawa si Lord sa buhay nila. Tapos, makikita mo yung tao na yon, patuloy pa rin siya sa mga bagay na pamumuhay na malayo sa Diyos. Kaya kulungkot na lungkot ako, when the Lord blesses us, instead of thanking the Lord, we are just celebrating kung ano yung meron tayo. Pero pag marami na tayong problema, doon mo lang naaalala yung pangalan ng Diyos. Tama? Especially pag nagkasakit ka ng malubha, bigla mo nakikilala siya. Pero during your glorious days, no, yung mga panahon na maayos ka, malakas ka, naaalala mo ba si Lord? Kaya nga, di ba, sabi sa Ecclesiastes, di ba, alalahanin mo ang Panginoon, ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Alam niyo ba yan? Na-encounter niyo na yung verse. Alam niyo yung verse na yan, masyado kong, ano yan, Ecclesiastes 12, masyado ko siyang pinanghawakan ng kabataan ako. Huwag mong antayin, sabi niya, dumating yung panahon na mambungi ang iyong mga ngipin bago mo siya mahalin. Huwag mong antayin dumating yung panahon na malagas na ang lahat ng iyong buhok bago mo siya mahalin. Diba? Huwag mong antayin maputol ang timba, yung pa yung may part na rin, at mahulog at mawasak bago mo alala ang iyong. Alam mo, nung binabasa ko yan, nung 14 years old ako, ano ka, 50, pinakakalala ko doon. Naisip ko na sa buhay natin, we need to remember our God. And we need to number our days. And we need to count our days with dependence. So we need to use our time wisely for the glory of God. Sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So when you are using your time, it is the most precious gift from the Lord that we can use to honor Him. We need to redeem our time because they are evils. Why? Satan is always in the position of attacking you. Timing lang inaantay ni Satan. Pag nakita niya yung right timing, magugulat ka na lang, you will fall. And makikita mo yung sarili mo malayo. And then you will blame other people. Kasi kaya ako naging ganito kasi sila, no? Always remember in everything that happens to your life, it is based on your decision and choices. Hindi ka lang dyan. You have the power to choose. And you have the power to say no or yes. So it's still your decision. Kaya nakakalungkot lang, maraming tao, blame nila yung ibang tao for their life. Kasi kaya ka ganito, ganyan, ganyan. Kaya kung di na kami mahirap, sana nakapag-aral. Ako, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Kung di lang kami ganito, kung mabait lang sana ang magulang ko, sana yung gano'n, yung buhay mo, sinisisi mo sa gano'n. All of us born with the same privilege. The rich have 24 hours. The poor also have 24 hours. And it's up to you how to use your time. Correct. Hello. Diba? Maraming mahirap ang yumaman at maraming mayaman ang mahirap because of using their time. Some people use their time wisely and some people use their time incorrect. Tama ba? So, hindi dahil kung anong status mo ngayon, kung mahirap ka, hindi ka spiritual, you can decide now. You can be dependent on God. You can use to count your days, finding your purpose for the Lord. Si Paul, Apostle Paul, nag-aaral siya, di ba? Kung ilalagay natin sa natin, parang si Paul ay graduate ng Harvard. And then, pinapatay niya yung mga Christian during the time kasi mali yung maniniwala niya. Imagine an educated person using his time and his life in a wrong purpose. And then he encountered Jesus in the road of Damascus. Tama ba? Biglang lumiwanag, and then sabi ni Jesus, so, why are you persecuting me?
And then after the encounter,